Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Ito, usapang 20 kilos ang bigas mga kabayan. Yan yung pag-uusapan natin ngayon kasi talagang itong padali na to mga kabayan ng administrasyon. Hindi natin sa inaano mga kabayan na ito yung masama. Ito yung maganda mga kabayan. Maganda doon sa mga makakatanggap at limitado pala mga kabayan na makakatanggap ng 20 kilos na bigas na yan. At yan yung ating pag-uusapan sa mga sagot ni Auntie Claire, no? Malalaman natin mga kabayan kung ito bang bigas na to ay talagang magiging consistent mga kabayan o talaga bang ito ay totoong para sa mga Pilipino. Ha? Yan yung pag-uusapan natin mga kabayan. But anyway, no? Maraming salamat nga pala sa mga bagong subscribers natin, sa mga hindi pa mga kabayan. Mag-subscribe na kayo. Nasa ganun mga kabayan, maging updated kayo sa ating mga video. At siyempre, huwag nyo kakalimutan mag-like. Importante yan mga kabayan. Alam niyo dito pa lang sa sinasabi na to mga kabayan, ng post, no? Ng ating magaling na Pangulong si Bungit mga kabayan. Ang sabi niya dyan, 20 pesos per kilo of rice. That's a promise, mga kabayan. Yun yung promise. And now, we're starting to deliver in the Visayas region. Construction pa lang mga kabayan nitong mga sinabi niya dito ay talagang pambubudol mga kabayan. Budol. Ha? Isipin ninyo. Di ba't yan inangako mga kabayan? Iba yung pangako. Ha? Dito kasi, dapat ang ginawa niya dito, kinonstruct niya dito, 20 pesos per kilo of rice that I promise. Dapat ganon mga kabayan, hindi yung that a promise. Dito kasi sa dating na to, mga kabayan, ng construction na sentence, halatang-halata mong, kumbaga, baka hindi niya inamin, mga kabayan, Baka hindi niya inamin, total naman ni magpapatupad na siya ng 20 kilos na bigas, di ba? Dapat sinabi niya dyan, 20 pesos per kilo of rice that I promise, and now, no? We're starting to deliver. Dapat ganon, mga kabayan, kasi pinangako niya yan di ba? Dapat sinabi niya na ako. Mukhang ito'y paglalaruan na naman mga kabayan, no, ng ating magaling na Pangulo, yung sinasabing 20 kilo ang bigas, no. Siyempre, pakinggan muna natin si Auntie Claire, no. Kasi si Auntie Claire, may sagutan dyan, siyempre. Alam niyo naman yung ating Auntie Claire, no. Malupit ang sagutan yan lagi. Laging may sagot yan mga kabayan at tayo bumibilib talaga sa tao na yan. Bumibilib tayo ng totoo diyan. Kasi pagka yan mga kabayan ang nagsalita, sabi nga ni Bibi Sara, walang maganda sasabihin. Sus, nasa na ba yung aking ipi-play na yon? Pambira, ito yata. Nasa na yun? Nawala. Naku, my goodness. Nawala na si Idol Claire. Pambira, ito yata yon. Yusek, good morning po. Oh, yan. Yusek, Salamat. Pakinggan natin Ang mga hirap kabayan. hanapin. magandang umaga, Yusek. Yusek, meron po ba tayong timeline tungkol doon sa kung kailan natin ipakakalat sa iba pang bahagi ng bansa yung 20 pesos na kada kilo ng bigas after ng Visayas? Okay, inaayos pa po ang mga maaaring issues tungkol sa logistics, pero ito po ay ipapatupad po talaga nationwide. At hindi lamang po ito ang naisin at aspirasyon ng ating Pangulo. At sa susunod pong taon, naisin po natin na mabigyan po ng sapat na pondo nang hindi na rin po kakailanganin ang anumang tulong mula sa LGUs. So, yan po ay bibigyan po ng pondo para po maibsan po talaga ang kahirapan sa pagbili po ng napakamahal na bigas. Yusek, ang Ito, tuloy na muna natin bago tayo magbigay ng reaksyon mga di ba kabayan. ni Pangulong Marcos masustain ito hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino? Anong assurance natin sa mamamayan na masusustain ito hanggang 2028? Muli, sasabihin natin, ito po yung aspirasyon ng Pangulo na maipatupad po ito Aspirasyon mga kabayan. Ipangako yan, Bungit. Hindi aspirasyon. hanggang sa 2028. Mabibigyan po ito ng tamang pag-aaral at tamang budget po. Yan po ay talaga pong nanaisin ng Pangulo na maipatupad. I believe, Yusek, hindi lang ito dapat effort ng national government. Pati LGU, sabi kahapon ni Secretary Francis Teo Laurel, kinakailangan may effort din ng LGU. Meron bang participation ng LGU doon sa aspeto ng pagbibigay ng subsidiya? Kasi I believe ang Cebu yata, meron silang tulong na subsidiya para dito sa effort na ito. Opo, kaya po naging pilot area po ang Visayas areas because nauna po na nagbigay ng kanilang pagbigay ng kanilang anunsyo na sila rin ay magkikipag-cooperate. Nauna silang magsabi na sila ay makikipag-cooperate para po makatulong din po sa naisin ng Pangulo, ng pamahalaan, ng gobyerno, na mabagyan po ang ating mga kababayan ng bigas sa murang halaga sa 20 pesos kada kilo. At sa susunod nga pong taon ay mas nanaisin po ng Pangulo na ito po ay sagutin na ng national government.
Pero kung meron pa po talaga ng mga LGUs na makikipag-cooperate pa po at kaya po nilang makapagbigay ng subsidiya, ito po ay tatanggapin pa rin po natin. Yes, sir. Malaking tulong po. Tinan niyo mga kabayan, yung pamamaraan, no? Ang galing na nakaisip niyan, no? Talagang tinaon mga kabayan sa halalan yung subsidy na yan. Yan mga kabayan ay subsidy, no? Hindi yan pang long term mga kabayan. At ang isa pa dito, diyan sa ginawa na yan ang administrasyon ni Bungit mga kabayan. Alam niyo, sa totoo lang talagang sablay na sablay to mga kabayan. Kasi unang tatamaan dyan, yung ating mga magsasaka, mga kabayan. Magkano ang benta nila ng palay? Palay, mga kabayan, ha? Magkano binibili sa kanila? Tapos, babanatan itong mga to na subsidy na yan, 20 kilos. Pero sa totoo lang, mga kabayan, sabi nga ni Auntie Claire, no? Doon sa isang interview niya, yan ay naghahalaga ng 30 pesos. Magaganda daw yung bigas na yan. Kasi pinulaan, mga kabayan, ni BP Sara, no? Yung ibibenta na yan na bigas. Sa totoo lang, ang unang-unang tatamaan dito, mga kabayan, yung mga magsasaka natin. Kasi mga kabayan, 'di ba ang presyo ng palay, no? Pagka bibilin ng mamimili, ay napakababa ng presyo. 'Di ba? Napakaliit, mga kabayan. Dapat ang ginawa dito, mga kabayan, nitong administrasyon, total naman katulad ng Thailand, mga kabayan. Ang ginawa ng Thailand sa mga magsasaka, instead na subsidy, no, para diyan sa mga bigas na 'yan, ang binigyan ng subsidy, mga kabayan, yung magsasaka, 'di ba? Nang sa ganon, mas tumaas yung tumaas yung kanilang pag-aani, pagpa-farm, 'di ba? Gumanda yung kanilang farming. Nang sa ganon, mga kabayan, dumami yung stocks, no, ng palay or ng bigas. Isipin niyo ngayon, mga kabayan, ng Thailand nakakapag-export, mga kabayan, ng kanilang mga agriculture products. Etong sa atin, mga kabayan, alam niyo ito yung mentality, no, ng isang pamumuno na ang kanyang constituent kailangan ay kumbaga sumandal sa gobyerno. Ito yung strategy nila. Kasi once, mga kabayan, ang tao ay naghihirap or yung constituent mo ay naghihirap, walang ibang aasahan yan, mga kabayan, kundi umasa sa gobyerno. Syempre sila ngayon, mga kabayan, ng gobyerno. Natural, ang tao, mga kabayan, sa kanila lalapit. At yan ang magiging, alam naman natin, mga kabayan, na mga Pilipino ay laging mahilig sa utang na loob. Yan yung kinaugalian ng mga Pilipino. Pero ang mangyayari dyan, mga kabayan, siyempre, utang na loob, ibuboto mo ulit yan, mga kabayan. Yan yung mangyayari ngayon dito. Ang apektado dyan, mga kabayan, itong mga kawawang farmers natin. Kasi nga, pinahihirapan nila pagdating sa mga presyo. Katulad niyan, ibebenta mo ng 20 pesos per kilo. Hindi ito pang long term, mga kabayan. Pero kung ang bibigyan nila ng subsidiya ay yung ating mga nagpa-farm, for sure, mas gaganda, mga kabayan, yung magiging ani nila, 'di ba? At sila na rin yung magbibili. Ito, mga kabayan, itong plano na to ng gobyerno, hindi sa minamalit natin, mga kabayan. Itong strategy na to ay para lang talaga sa eleksyon. At hindi ito, mga kabayan, maglulong lasting. Kasi subsidy yan, mga kabayan, Kita nyo yung mga subsidiya, 'di ba? Pagka nawala ng pondo, mga kabayan, tigil ang subsidy. Katulad ng Porpis. Yung Porpis, mga kabayan, subsidy din yun ng gobyerno. O, kita nyo yung ibang mga miyembro ng Porpis, hindi na nakakasahod. Kasi nga, mga kabayan, kinuha yung pondo na subsidy para dyan sa Porpis na yan, binawasan, inilipat dyan sa mga akap-akap, AX, o tupad na yan. Ngayon, yung mga member ng Porpis, wala ngayon matanggap. No? Yung iba sa kanila, natanggal na. Yan yung isang problema dito sa bigas na to, mga kabayan. Kaya masasabi natin na ito ay isang kabudulan na naman, no? Lulukuhin na naman yung mga Pilipino. O tuloy natin dito sa Auntie Claire. Yun. One last hearing na lang, Yusek. Saan ma-avail ng ating mga kababayan yung murang bigas? Bukod sa inaasahan natin sa Kadiwa, saan pa? Since ito po ay mayroong cooperation mula sa LGUs, magbibigay din po ng sariling guidelines ang mga LGUs kung saan po nila ito maaaring ibenta. Maaari po sa kanilang palengke, sa mga authorized outlets ng LGUs, maaari sa kanilang mga empleyado. Ito po ay magiging depende po sa magiging guidelines po ng LGUs. Pero sa mga kadiwa po ay meron po. Salamat po, Yusek. Thank you. Ano ba? Kita ninyo, mga kabayan, itong form ng subsidy na to ay kumbaga, para lalo kayong magmukhang mahirap. Para lalo tayo magmukhang mahirap, mga kabayan. Kasi yan, ay selected lang yung makakapakinabang dyan. Hindi yan pang lahatang Pilipino, mga kabayan. Pang ano lang yan, kumbaga, doon sa mga talagang kailangan ay maitawid lang, mga kabayan, ng gutom, no? Yan, para yan dyan sa mga yan. Hindi yan yung para sa, kumbaga, sa lahat ng Pilipino. Hindi lahat ng Pilipino makikinabang dyan, mga kabayan. Napansin ninyo yung sa mga sagutan ni Auntie Claire, diba?
ito yung plot twist nila mga kabayan, no? Na kailangan, no, ang mga Pilipino ay madala dito sa sinasabing maging 20 kilos ang bigas. Kita niyo yung sinabi ni Bungit mga kabayan, di ba? Ito yung sinabi ni Bungit, oh. Napakalinaw diyan mga kabayan. Hindi niya hindi niya sinasabi dito na pinangako niya. That's a promise mga kabayan. Yung promise kasi niyan ay talagang maaaring hindi matupad. At yan ay hindi pang long term mga kabayan, yung subsidy na yan. Pagka nawala na ng pondo at wala ng budget mga kabayan, ngayon siguro, no? Yan yung sinasabi natin mga kabayan, kaya mabilis na ubos ang pondo, no? So, kaya sa lahat ng naging pangulo, ito si Bungit na administrasyon mga kabayan, ang number 1 sa pangungutang. Ginamit nila kung saan yung Maharlika Investment Funds, yung sa PhilHealth, sa ano pa, sa GSIS, kung ano-ano pa mga kabayang pondo ng ating gobyerno ay naubos, no? Pati yung budget for 2025 ubos na rin mga kabayan. Ngayon siguro diyan nila ilalagay yan, no? Kasi nga nakita natin mga kabayan na nakita nila, no, na talagang mga Pilipino ngayon na hindi na maguguyo nitong mga to. So para lang masabing natupad yung pangako niyang yung sinasabi niyang 20 kilo ang bigas, ayan mga kabayan, ipatutupad sa Visayas. At for sure, hindi ito mga kabayan na aabot ng 1 taon. Maniwala kayo sa akin mga kabayan, hindi aabot ng 1 taon niyang programa na yan. Kasi yung presyo ng bigas na yan mga kabayan ay 30 per kilo. Si Auntie Claire na rin na nagsabi, no, na 30 ang bilin ng bigas na yan. Tapos ibebenta nila ng 20. So yun yung subsidy. May dagdag silang subsidy diyan sa bigas na yan. Kaya yung magiging benta nila ay 20 per kilo. Kita ninyo. Kawawang mga Pilipino talaga. Pananatilihin tayong mahihirap, kaya gumising na kayo mga kabayan. Kailangan ay maging wise kayo sa pagboto. Kasi pagka itong mga kabayan nandiyan pa rin sa gobyerno, kawawa ang susunod na generation na sa atin. Magiging alipin lalo tayo ng mga oligarchs, lalo tayo magiging kumbaga nasa ilalim pa rin ng lipunan, 'di ba? Kita ninyo nung panahon ni PRRD, napakalayo mga kabayan. Pandemic time, ang daming yumayaman. Pandemic time 'yon mga kabayan. Walang mga kumbaga sarado lahat, pero ang daming yumaman, ang daming yung nakitang umasenso ang buhay. Panahon ng pandemic, may nagpapagawa ng napakalaking bahay. Nung panahon ng pandemic yun mga kabayan. Ngayon, lintik din, hollow blocks, 25 pesos isang piraso. Ngayon mga kabayan, kita ninyo ang diferensya. Paano hindi? Kita ninyo yung style ng pamumuno. Ngayon, talamak na naman ang krimen. Sasabihin ni Auntie Claire, pag naman daw siya ay lumabas ng bahay, wala naman daw nagsasaksakan o nagbabarilan o nangahablot ng bag. Kita nyo yung mga sagutan ng ating magaling na Yusek. Grabe mga kabayan, mapapailing ka na lang talaga dito sa mga to eh. Ang hirap mga kabayan gumawa ng reaction video sa mga ganitong sagutan. Maganda sana eh. Maganda sana yung kanilang platform mga kabayan. Yung sinasabi lang 20 kilo ang bigas. Ang problema lang, talagang apektado dyan mga kabayan, yung mga magsasaka. No? Instead na maibebenta nila ng mahal-mahal yung kanilang palay, no? Isipin mo, bigas na yan mga kabayan, bigas na, 20 kilos. O yung kanilang palay, magkano ibebenta? 17 o 20? Magkano na bambilihan ngayon ng palay mga kabayan? Yung palay pa lang yun yan bigas na. So paano? Kawawa yung magsasaka mga kabayan. Dapat ang ginawa nila dito, no? Napakagaling talaga gumawa nitong mga to na strategy, no? Dapat ang ginawa nila dito mga kabayan talaga ay ang binigyan nila ng subsidiya ay yung mga farmers. Kaya yung ibang farmers, yung iba nagpapakamatay na mga kabayan kasi baon sa utang eh. Walang hindi tumutubo doon sa pinagbebentahan nila kasi nga napakababa ng bili sa kanila nung mamimili. Yung mga biyahero, anong mangyayari mga kabayan? Talagang lugi. Isipin mo, lugi ka na, baon ka pa sa utang. Kaya kawawa talaga yung mga magsasaka. Tapos ito pa yung babanata ng administrasyon na programa. Hindi tayo mga kabayan na kumbaga against dito sa na to, pero sablay mga kabayan kasi hindi ito pang long term at ang unang tatamaan dyan talaga yung mga kawawa nating magsasaka. At ang masaklapan yan, dyan pa talaga sa Visayas nagsimula, Samantalang dito sa Maynila, ibig sabihin yung Maynila pala hindi ay yung parte ng Luzon mga kabayan, walang kumbaga walang mga nag-approve or mga nagperma na suportahan yung programa na yan. Ganon siguro, kaya sabi nito ni Auntie Claire, kaya nauna ang Visayas kasi doon daw mga nag-suportahan o nagpermahan. Parting Luzon pala, akala ko ba'y baluarte yan ng mga Bungit family. Bakit yan walang nagsuporta at nauna ang Visayas? Sipin ninyo inuna yung Visayas, samantalang taga Norte, taga Luzon, parting Luzon.
ang kanilang pangulo. Oh my goodness mga kabayan. O ayan, I hope mga kabayan na naintindihan nyo yung sinasabi ko kasi itong bigas na to talagay bugos mga kabayan. Budol yan ng matindi. Huwag kayong maniwala diyan na yan ay maglulong lasting kasi yan ay subsidy lang mga kabayan. Hindi yan pang long term. Ang pang long term dapat yung mga magsasakang binigyan nyo ng subsidiya. Kung yan ang unang ginawa nila mga kabayan, no? Yan yung unang ginawa nila. Napakalaking pera niyan mga kabayan ha. Napakalaking pera yung inilat nila kasi tons na bigas yung naka-stack na yan, no? Na ipamimigay at ipagbebenta doon sa mga selected person, no? Dapat yung ibinili nila diyan mga kabayan yan yung ibinigay nila doon sa mga sa mga magsasaka katulad nung ginagawa nila na binagbigay ng harvester parang ilang peraso. Ibigyan mo yung mga kumbaga yung co-op diyan, bigyan mo ng tagli-5 harvester, libre na lahat yung mga pantanim, libre yung abono. Yun yung mga subsidy dapat. Nang sa ganun mga kabayan kumbaga, yung mga magsasaka natin, kahit papaano, umasinso naman. Kita nyo, naghihirap magtanim. Tapos, bibili sa kanila ng mga biyahero, napakababa. Tapos, pagdating sa city, napakamahal na ng benta. Ang talo talaga, yung mga magsasaka. Kawawang mga Pilipino. Gising mga kabayan. Pumili kayo ng mga pumili tayo ng mga matitinong na mamumuno. Katulad na lang nitong ating pambato mga kabayan. Meron tayong ilang hindi, pero dapat mag-straight vote kayo, no, mga kabayan. Kasi ito na lang yung pag-asa natin. Pag di pa kayo nagising sa nangyayari ngayon, ewan ko na lang talaga. Kawawa, mga kabayan, gumising kayo. Huwag kayong, kumbaga, maging alipin, no, nitong mga oligarko na to. Mga bros ko yan, mga kabayan. Mga laking yaman yan. Kaya pagka kayo napabisita ng palasyo, puro naka-steak yan, mga kabayan. Mga mamahaling alak ang nakahain sa lapag ng lamesa niyan. Kaya tama yung kanta ni Glock 9, mga kabayan. Tama yung kanta ni Glock 9. Magising na kayo mga kabayan. So ayun, hanggang dito na muna yung video natin. Talagang nadidismay ako sa mga desisyon mga kabayan. Sa bagay, matagal na tayong dismayado sa administrasyon na to. Pero mas maganda na i-explain ko rin sa inyo at ipaliwanag sa inyo mga kabayan ang nangyayari talaga ngayon sa gobyerno. Grabe. Ayun mga kabayan, huwag nyo kakalimutan ang ating Duterte. No? I hope na sana i-straight ninyo. Huwag na kayo magdalawang isip. At bahala kayo mga kabayan sa gusto nyong idagdag na dalawa, no? Si PRD merong inendorso, no? Si Gringo Hunasan at saka si yung isa mga kabayan si Kay Robin, no? Ayan, depende sa inyo mga kabayan kung sino yung gusto niyo iboto na dalawa na pandagdag. So adjust mo sa inyo mga kabayan, see you sa susunod na video. I hope na malinaw yung pag-i-explain ko sa inyo about dito sa subsidy na to. Ingat kayo mga kabayan, see you sa susunod na video. Adjust muna mga kabayan.